Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 27, 2020 at review natin yung ating mga top trendings na naman ngayong araw na to. So overall, hindi maganda yung galaw po ng ating blue chips sa ngayon. Yung PSEI index is bumagsak na naman po tayo, negative 0.16%. So parang lumalabas, gustong basagin ng ating indices yung ating support na MA100. So bumagsak na naman kasi tayo 5,921.55 at makita mo naman yung top trendings natin is nandun na naman sa ating mining companies at saka yung mga cement companies dito at saka yung dalawang nandito lagi, si Meribert saka si dito po natin. Ayan. So ito po yung mga di-discuss natin. So si dito, and then yung mga minings natin, si Nickel, FNI, Mark Ventures, APX, at yung mga cement natin, si CHP saka si Holcim. At yung iba pang trendings natin, si Mermart, Ayala at ang ating PSEI index naman. So bago tayo patuloy, as usual, yung ating pong disclaimer. Okay, at sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman. So meron tayong bagong upload kanina regarding sa loan loss provisions, which is yun po yung mga nagpapahirap dito sa ating mga banks sa ngayon. So alamin nyo po kung anong ibig sabihin ng loan loss provisions. And then dito naman sa bandang baba, kung gusto mong sumabay sa ating mga charting na ginagawa, so pag-aralan mo po yung ating mga technical indicators at yung lagi po nating sinasabi sa inyo is yung risk management naman, kung talagang porsigido ka, napasukin yung ating trading or investing dito sa ating stock market naman. At kung medyo hirap ka doon sa mga explanation natin, so follow mo na lang ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Pwede tayong mag-usap anything po na related sa stock market naman. So tingnan nyo din yung mga pinopost natin, baka po makatulong sa inyo in the future naman. At dito din, follow mo lang ako sa aking Facebook page na Palabi Trader at yung sabi ko sa inyo, lalong-lalo na dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. So halimbawa ito si Mer, pinag-uusapan sa ngayon kasi nga meron siyang fine na around 19 million pesos for violating directives doon sa kanyang mga payment or power bills naman pagdating ng March to July naman. Okay, so punta tayo dito sa ating PSE index. So mukhang hindi pa rin maganda yung pinatutunguhan ng ating blue chips kasi nga parang gusto niya basagin yung ating MA100. So bukas magkaalaman yan. So by the way, August 31 is a holiday. So expect mo bukas baka mayroong mga profit taking na naman na pwede mangyari kasi last day of trading natin. Monday wala tayong trading. So ang resumption is by Tuesday naman. So yun nga, hindi maganda yung ating index sa ngayon kasi meron na naman tayong net foreign selling na negative 974.44 million. So ang pangit tignan ng ating net foreign selling kasi ibig sabihin lahat po ng majority ng investors dito sa ating market is lumalabas po talaga siya. So makita mo, puro red po yung ating indices for the past few months na. So yung sa soma total, pero meron tayong mga green days dito sa net foreign buying, pero yung overall impact is hindi po maganda. So meron nilabas na news galing dito kay Philstar. So sinasummarize niya yung mga outflow ng mga foreign funds dito po sa ating PSEI market naman. So pwede nyo basahin tong column na to kay Philstar para sa mga details niya. So yun nga, yung net outflow na lumabas dito sa ating indices is umabot na ng 453.70 million US dollar naman. So, ang laki na po ng nawawala dito sa ating PSEI market. Kaya kita mo naman, halos hindi po makasurvive yung ating mga blue chips sa ngayon naman. Okay? And then, tingin tayo dito sa ating global indices naman para makita natin yung galawan ng ating foreign indices. So, refresh lang natin. Medyo nawala yung indicators natin. So, yung ating futures, sinasabi is baka mag-red po dito sa ating US market kasi nga very red po yung lahat ng kanilang majority, tatlong indices, yung mga futures. Pero kagabi, makita mo dito, very good na naman sila. Si Nasdaq Composite Index is, yun nga, nababalita. Meron na naman siyang all-time high at nag-gain po siya ng 1.73% naman. Pero makita mo dito sa bandang Europe, medyo red na nga po sila. So nag-expect tayo magre-red din yung ating US
market. So sana walang splash sa Philippine market bukas kasi hindi natin gusto yung mga ganito. Red yung US, minsan pati tayo naapektuhan. Pero pag green sila, si PSEI red pa rin, di ba? So hindi maganda dito sa Philippine market. So sa overall Asian market, parang mix sila pero majority na nakikita ko is karamihan nag-green naman. Hindi nga lang masyadong mataas at yung iba is nag-red ng more than 1% naman. So ngayong araw na to, yung overall picture ng global indices is mukhang profit taking for this day, mamayang gabi, and then hanggang bukas naman kung ganyan pa rin yung itsura ng ating mga foreign futures na lumalabas sa ngayon. Okay, so balik tayo dito sa ating PSEI. So yun nga, sana hindi na ma-break yung MA100 natin na gauge. Kung hindi, ang next na support is 5,800 at ang worst case scenario natin na ini-expect, babalik tayo dito sa ating 5,700 level naman for a possible double bottom bago po matapos siguro yung ating ghost month naman. So ang sabi nila, ang ghost month is from August 18, kung tama ako, until September 16. So meron pa tayong 2 weeks na bubunuin after next week. Para matapos yung ating ghost month naman. So, expect natin magbabalik yung ating mga Chinese investors naman. So, sa ngayon, temporarily, ilagay pa rin natin yung support dito sa ilalim ng ating MA100 naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin si dito. So, very good po yung galaw ni dito. So, nag-gain siya ng 3.04%. So, bumabalik ulit yung optimism natin sa kanya. Kasi, nag-fill the gap na nga ba siya? Hindi pa naman totally fill yung gap, pero nag-bounce yung price natin kay dito sa ating MA9 naman. So, very good indicator yan na meron pa rin optimism dito sa kanya para magpatuloy po yung uptrending na trend lines naman natin sa kanya kasi nag-support po yung ating MA100 sa kanya. So, ibalik natin yung ating major trend channel sa kanya para makita natin yung next na galaw niya ulit. So, mukhang ibabalik natin yung resistance dito sa may gap area natin, dito sa bandang taas. Kasi yun po yung pinapakita ng ating price action sa stock natin na si dito. So, makita mo naman yung RSI, nagkakaroon siya ulit ng momentum kasi nagbabounce siya ulit. And then, medyo clear cut pa rin yung ating MACD. Meron pa rin siyang, kahit pa paano, meron pa rin siyang bullish signal na pinapakita naman. So, Friday bukas, magkakalaman kung kakayanin niyang basagin or ibaba ko ng konti to, medyo mataas yata yung pagkakalagay dito sa previous candle natin. So sana mahit na bukas or i-retry na i-break ulit ni dito natin yung ating 3.5 peso level na gap resistance naman sa kanya dito sa gap natin na to para magkaroon siya ng breakout, and then ang itatry na next niya is dito naman sa taas ng ating malaking trading channel kay dito naman. So maganda pa rin naman yung kanyang chart, diba? So makita mo, yung RSI, maganda po yung galaw na pinupuntahan po niya. Okay, next po natin si nickel. So lahat ng mining is pare-parehas po na umakyat na naman. So nag-gain po siya ng 6.89%. So congratulations po. Yung akala natin na magsa-sideways na, mukhang bumabalik yung kanyang momentum. Yung RSI maganda at hindi pa naman overbought. So meron pa kayang isang spike na pwedeng mangyari dito kay nickel. So, yun po yung kaabang-abang sa kanya bukas. So, in-expect natin, ang medyo malakas na resistance area niya is around 3.46, yung pinag-usapan natin ng huli. At ang support naman natin is dito sa 2.95 pesos naman. Ayan. So, bumalik ulit yung sigla nitong si nickel natin for today kasi makita mo yung RSI. Although, nahuli ng konti yung ating MACD sa kanya. So, ito yung kahalagahan ng tumitingin sa RSI value na above 50 na nagbabounce siya kasi kahit medyo negative yung pinapakita ng ating MACD sa kanya, pag sinundan naman ng volume sa price action, nagbabounce po yung ating RSI at medyo nahuli nga po sa reaction kasi lagging indicator po itong ating MACD at leading indicator naman itong ating RSI. So, yan lang muna yung nakita natin dito kay nickel. Isang trading range pa rin. Kasi malapit po tayo lagi dito sa ating overbought signal naman. Ayan. So, kailangan kasi mag-retest muna siya ng medyo malakas-lakas. So, anyway, tignan natin. Kasi yung optimism sa lahat ng mga nickel is nandito talaga sa ating
mga mining companies naman. So, bakit biglang nag-akyatan ulit yung ating mga mining? So, may nakuha tayong news galing dito kay Steel Guru. So, August 26 pa tong news na to. So, nagkaroon kasi ng optimism doon sa nickel price dahil sa malakas na Chinese demand naman. Ayan. So, pwede nyo pong basahin. Medyo delayed itong news na to kasi August 26 na-publish ngayon. So, kahapon to. Kaya siguro biglang nag-akyatan po lahat ng ating mga mining kasi medyo malakas po yata ang demand sa bandang China naman. So pwede mong iguhit kung sakaling ma-break yung ating trading channel sa kanya, yung sideways na sinasabi ng nakaraan, siguro pwede mo na ibalik dito yung ating malaking uptrending naman na trading channel dito kay nickel natin. Pero watch out nga lang kasi 'di ba sabi ko sa inyo, by next week meron tayong mahabang bakasyon. So hindi natin alam, baka umakyat siya and then pagdating ng hapon biglang magkabawian naman dito sa stock natin na si nickel naman. Kaya nga lagi natin sinasabi, pag medyo huli ka na nakapasok dito sa ating mga stocks, gamitan mo ng reward risk. So depende naman sa pagkaka-analyze mo sa kanya. So pwedeng ilagay mo hanggang dito sa taas kung medyo bullish ka sa kanya based sa analysis mo, and then yung risk mo is magka-cut loss ka naman sa kanya pag bumaba na siya kasi para maprotektahan po yung mga capital mo. So more than 1:1 yung nakita natin na reward risk sa kanya. So hopefully magkaroon siya ng overbought signal, mag-stay ng 1 to 2 days kasi yun naman yung ginagawa niya dito. Medyo mahaba yung pag-stay niya sa overbought para ma-reach mo yung target mo na around 11% naman na gain dito sa stock natin na si nickel po natin. Okay, so congrats po dun sa ating mga mining holders. Next po natin si Ferronickel. So medyo bias yung review natin dito kay Ferronickel sa ngayong araw na to kasi pinakita nga natin meron tayong hawak na stock ni Ferronickel. So makita nyo dun sa Facebook account natin, kalahati lang po yung binenta ko, so hawak ko pa rin to. Kaya sabi ko sa inyo, medyo bias po yung review ko dito kay Ferronickel. So pero kung titignan nyo, lagi ko naman sinasabi sa inyo, basta nasa overbought signal po yung isang stock natin, be very careful na lang sa kanya kasi baka huli ka na pagpapasok ka kasi anytime pwede po magkaroon ng profit taking. Pero yun nga, personal na nakita ko kasi dito kay Ferronickel, kaya naman kalahati lang yung binenta ko dun sa hawak ko kasi ang talaga malakas na resistance niya is dito sa around 1.44 pesos naman. So kahapon kasi 'di ba, na-break natin yung resistance, nilagay lang natin sa around 1.3 yung resistance natin sa kanya dito sa consolidation na to. Pero since makita mo naman, meron siyang volume at talaga na breakout siya, malakas po yung kanyang breakout, itataas ko na yung resistance ko dito sa around 1.4 peso level naman. So actually, expectation ko nga, dito kay Ferronickel, kasama po ng, kung papansinin mo yung ibang mining na stocks po natin, makita mo kasi bumalik na sila sa pre-pandemic price level nila. So itong si Ferronickel, medyo nahuli nga siya kasi tagal niya mag-consolidate at sumabay dun sa mga mining sectors natin na iba. So ang pre-pandemic level niya kasi is around 1.4 to 1.5 pesos naman. Kaya hindi ko muna binibenta yung kalahating hawak ko dito sa kanya kasi meron pa akong ini-expect na upside in the near future naman kay Ferronickel. Pero once ma-hit niya yung ating trail stop naman, so kukunin ko na rin siya kasi kahit paano may gain pa rin naman tayo dito kay Ferronickel naman. So ibalik ko yung so pwedeng maging guide, mag-drawing ka dun sa malapit sa prices or kung kukunin mo yung kanyang overall na signal. So ito yung kanyang possible na galaw naman kung medyo bullish ka na nga sa kanya. So yun nga, medyo sasakto dito sa around 1.4 peso level yung movement po nitong si Ferronickel naman natin. So watch out lang guys yung mga huli na pumasok kasi nasa overbought signal nga po tayo. Pero yun nga, pinapakita kasi price action, volume at yung ibang indicators natin is okay na okay po itong stock natin na si Ferronickel naman. So congrats po doon sa mga kasama natin na holders pa rin at yung mga nakapagbenta na kasi malaki po yung gain niya, 5.56% for this day lang na galawan po niya. Okay? So next po natin si CEMEX. So mukhang ito yung bumubuhat dito sa mga semento natin kasi kung mapapansin nyo, pati si Holcim saka si Eagle Cement, nabubuhat po yung kanilang mga prices. So mukhang totoo yung rumors na merong bibilhin na stake si Mr. Henry C, yung nababasa natin dito po kay CHP kasi
ang lakas po ng price action natin sa kanya, kahit nasa overbought signal na siya, marami pa rin pong pumapasok na foreigners dito kay CHP. Kasi kung titignan mo dito sa net foreign buying natin, silipin lang natin ng saglit para makita natin yung galawan niya. Makita mo, ang lalaki pa rin ng volume. So makita mo, milyon-milyon po yung pumapasok. At hindi lang local yan, foreigners po yung pumapasok. So ibig sabihin, merong nasasagap na balita yung ating mga foreigners sa kanya. So sa ganun, price action muna. Yung support natin is 1.4 at ang next na resistance natin, actually yung current price is resistance, pero since nandyan na at mukhang malakas talaga siya, so ilalagay natin yung next resistance sa 1.63 pesos naman para sa reward na around 7%. So parang 1:1 to lang, no? At loss na around 7%. So 1:1 yung nakita natin na reward risk kasi nga yung galaw po niya ngayong araw na to is malakas po talaga siya. So 11% po. So siguro may mga na-shake out dito sa bandang baba kasi nag-retest pa siya dito sa ating MA9 bago siya umakyat for the day naman. So binuhusan talaga itong si CHP. So very bullish na po. Lahat ng indicators ay parabolic na dito kay CHP. Mataas na po yung kanyang signal. So sabi ko sa inyo, kung papasok ka, magti-take ka talaga ng risk kasi anytime pwede pong magbagsakan yung prices. Sabi ko sa inyo, pag hindi nagkatotoo yung rumors natin dito kay CHP naman. Pero makita mo naman, example lang natin, balikan natin si Holcim. Nung nakaraan naman, di ba, nung may speculations din sa kanya, umakyat yung price at umabot pa ng more than 109% itong si Holcim po natin. At nung magkatotoo na yung balita na i-acquire siya, nag-stabilize na po yung ating prices. Pero nung magkaroon ng Philippine Competitions Commission na ayaw nila dito sa acquisition ng San Miguel Corporation dito kay Holcim, biglang nagbagsakan po yung ating mga prices. So, ganun po yung story na nakita natin dito kay CHP. Makita mo yung galaw niya mula sa kanyang breakout price. Umaabot na siya ng more than 48% naman. So, ganun talaga pag merong bumibili, yung binibili na stock, lalong-lalo na kung mababa yung kanilang mga prices, madaling pataasin niya yung market cap niya, talagang patatasin po ng patatasin yung price hanggang sa magkatotoo na yung balita sa kanya. So, once medyo delayed na kasi yung news, kung sakaling totoo man yun, bago pa natin malaman, alam na yan ng mga foreigners natin. Kita mo naman, kahit rumors pa lang, talagang pinapasok na po ng pinapasok itong si CHP. So, kung sa tingin mo, ganun yung parang kay Holcim, aabot siya ng 100% na price action, talagang titiisin mo yung volatility nitong si CHP natin kung ang goal mo is parang ganun din yung pwedeng mangyari dito kay CHP. Pero tayo, since nagre-review tayo, tumitingin lang tayo sa very short term na time frame para hindi po tayo masyadong maipit dito sa stocks natin na si CHP, which is yung nakita nga natin is around 7% na potential gain in the very short term kay CHP. Pero bukas, tignan mo muna kasi sabi ko sa inyo, mahaba po yung bakasyon natin by next week naman. Okay, so yun po, medyo kaabang-abang itong si CHP. So, kailan kaya natin siya makita as top trending stocks bukod sa stocks natin na si Dito at saka si Merrimart naman. Okay, next po natin si Merrimart. So, medyo nag-react ng konti yung price nitong si Merrimart. So, bukas po, alam nyo na siguro, magkakaroon ng isang store opening itong si Merrimart doon sa may Rojas. Sa may Capiz ba yun? Nakikita kong pangalan ng kanyang store. So, nasa baba pa rin naman siya ng pagkaka-breakdown ng ating price nung nakaraan. Pero ang maganda kasi nangyari sa kanya, nag-subside yung kanyang selling at nagkakaroon na retest, bumalik sa MA9 yung prices po nitong si Merrimart natin. So, kagaya pa rin ng dati, yung nakita natin sa Fibonacci, yung resistance is 3.27 and then yung support natin is dito naman sa around, dito sa ating MA20 at 2.95 peso. So, tingin natin, magta-try na bumalik dito sa bandang taas around 3.27 si Merrimart kasi meron po siyang catalyst ulit and then for the succeeding months naman. So yung RSI is still above 50 at nagre-rebound ng konti yung ating RSI level. So sa volume, makita mo naman accumulation volume pa rin yun guys kasi makita mo mas malaki pa rin yung mga volumes natin nung green po yung ating mga candles as compared naman nung red yung ating mga candles
naman sa kanya. So nag-subside nga lang kasi, ang laki naman na kasi ng tinaas niya mula sa kanyang breakout price. Meron na siyang more than 26% na galawan po dito kay Merrimart po natin. Okay, so yun po yung nakita natin. Possible retest sa bandang taas. Hindi natin alam kung tomorrow or next week. Pero ang alam natin kasi yung once magbukas kasi yung store ulit, successful na naman siya. Makita mo dito sa social live feeds, lalabas na naman siya. So, ma-excite po yung ating mga trader sa kanya sa optimism or speculation na in the near future, tataas din yung value nitong si Merrimart po natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. So, nag-hold po siya at merong gain ng 1.3%. So, mining pa rin si Mark Ventures. So, drawing na ako dito sa kanya kanina. So, mukhang maganda yung nakita kong drawing sa kanya. So, kasi kung ipa-plot ko itong pinaka-base niya dito sa bandang taas, so parang gusto pang umakyat nitong si Mark Ventures natin. So, alam niyo naman, yung market cap niya is 3 billion. Madali lang pong pataasin itong si Mark Ventures, lalong-lalo na meron tayong optimism dito naman sa ating mga mining sector naman. So, makita mo, yung RSI natin is naglalaro pa rin sa taas ng ating RSI 50. Kaya po optimistic din yung ating mga price action. And then minsan, merong sumusundot na malalaking volume sa kanya. So very good catalyst po yan para patuloy na umakyat po yung prices nitong si Mark. So para hindi ka masyadong ma-hype dito sa ating mga mining sector, maglagay ka lagi ng goal sa kanya. So siguro around 15% na goal kung talagang optimistic sila dito at aakyat dito sa taas ng ating trading channel. And then meron ka namang cut loss level sa kanya para sa yung risk management na around 6% naman pag hindi po umayon yung galaw nitong si Mark. Pero malapit na siya sa overbought signal. So 2 to 3 days lang yung stay nitong si Mark Ventures dito sa bandang taas ng ating overbought signal. Kaya watch out lang kung baka bumili ka at biglang bukas magkaroon ng spike at magstay siya dito sa overbought signal naman natin. So congrats po doon sa mga holders kasi nag-gain po siya ng 7.45% ngayong araw na ito. Next po natin ang isang mining ulit natin, si APX. So kagaya ng huling drawing natin sa kanya, babalik ko lang. Meron tayong support dito sa around 1.5 at ang resistance naman natin is 1.75 pesos para madaling makita yung ating reward saka risk naman sa kanya. So, as compared kay Mark Ventures, makita mo dito sa APX, kaka-bounce niya lang dito sa taas ng ating RSI 50, which is a good sign kasi kung sakaling aakyat pa, merong mas malaking chance na magtagal pa yung pag-akyat po ng kanyang price as compared naman dun sa isang stock natin. Sabi ko nga, si Mark Ventures naman. So, ito yung makita mo yung kaibahan ng gamit ng MACD sa RSI. Tignan mo yung ating MACD. Pawagsak na siya, di ba? Warning sign, which is tama naman kasi nagre-red siya, nagkaroon siya ng ilang beses na retest dito sa support. Pero, kita mo naman, nung nag-bounce sa above RSI 50, nag-stay sa above po ng support yung ating price line dito kay APX yan. So, yan po yung kahalagaan ng dapat malaman mo kung anong kaibahan kung kailan mo gagamitin yung MACD tsaka yung ating RSI as an indicator naman. So, congrats po. Nag-gain siya ng 3.82%, but for the last 2 days, more than 7% na po. Or rather, around 7% yung tinaas na po ng prices nitong si APX po natin. Next, si Ali. So, maraming nag-worry pa rin kay Ali kasi nasa top trending stocks pa rin natin. Kasi parang gusto pa rin niyang bumaba based sa current candle na pinakita po niya. So, kung sakaling babagsak pa rin siya, ang next na support natin is around 29 pesos na at malapit na nga magkaroon ng oversold signal po itong si Ali natin. So, not a good sign kasi hindi nagbabounce po yung prices niya. Ngayong araw na to, nag-loss po siya ng negative 1% naman. So, mukhang ang rumors na nagsisirculate dito kay Ayala natin is yung sa MSCI rebalancing. Kasi meron ako nabasa dito sa Instagram, social live feeds natin. Nagpo-post na sila. Malapit na kasi yung MSCI rebalancing natin. So, re-research pa natin kung anong date, yung actual date, kung kailan siya i-announce. Pero parang lumalabas, magkakaroon yata ng decrease in percentage ng points dito kay Ayala
doon sa MSCI index natin. Kaya po nagre-react po yung ating mga investor. Siguro lumalabas muna sila kasi nakita mo naman dati nung tinanggal sa large cap at pinunta sa mid cap itong si Security Bank, nagkaroon tayo ng around 10% ba na gap down dito sa kanyang, or rather umabot ba ng 10%? So mga 9% na gap down ng price dito kay Security Bank. Pero ilang days lang naman, nag-recover din siya after few days at umakyat pa nga siya kung nahuli mo dito sa may bottom area ng around 34% naman. So kasi itong si Security Bank, ang case naman kasi nito, kaya siya nag-revert back. Maganda po yung kanyang first quarter earning. Nag-gain po siya ng 21.27. Unlike nitong si Ayala sa ngayon, pag tinitignan mo siya, medyo pangit po kasi yung kanyang revenue or income. Nag-loss po siya ng negative 95.37% sa second quarter pa lamang. Ayan. So, yun po yung ibabalance mo sa kanya kung ang tingin mo sa kanya is okay pa siya or nag-aantay ka lang ng bounce level dito sa around 29 pesos naman sa kanya. So, nag-expect na tayo na magkaroon siya ng oversold signal for the coming few days kasi wala pong momentum ng buyers dito sa stock natin na si Ali naman. Ngayon, doon sa mga long-term holders, syempre, tingin naman natin, hindi naman babagsak ng sobrang-sobra itong si Ali natin. Pwede mag-retest siya dyan sa level na 29 pesos at mag-recover siya after na gumanda na yung mga news naman doon sa ating COVID virus na vaccine. Kasi ang nagpapahina ng earnings niya talaga is yung lockdown. So, syempre, walang bibili ng mga properties during this time kasi nasa pandemic area nga po tayo or time frame sa mga panahon na ito. So, i-balance mo kung ang gusto mo is bounce trade. So, antay ka muna ng good doji siguro or isang bullish engulfing candle para mag-abang naman na around 14% na bounce trade dito sa stock natin na si Ali naman. Okay, so yun po yung mga i-consider mo dito sa stock natin na si Ali. So nag-expect pa tayo ng isa pang correction na medyo malaki dito kay Ali bago siguro mag-stabilize po yung ating mga prices sa kanya. Okay, next po natin si Holcim. So semento pa rin yung pinag-uusapan natin. So nahila nga ni CHP yung mga stocks natin ng semento. Pati si EEI yata umakyat kanina. So sa mga infrastructure naman. So nag-gain po itong si Holcim, mataas din, 3.42%. At nakita natin, maganda na yung galaw ng kanyang charts as compared before kasi meron na siyang medyo malinaw na ascending na support naman sa kanya. So sa ngayon, nagre-resist lang yung current price natin sa kanya. Pero tingin natin, since may optimism sa mga semento, baka pumunta na siya dito sa around 6.19 pesos naman. So kung tutuloy siya, maganda yung reward risk na nakita natin dyan kasi may possible gain ka sa kanya na around 14%. Versus kung risk lang naman ang pag-uusapan, meron ka lang maliit na risk sa kanya, siguro around 5% dito sa stocks natin na si Holcim naman. So, tingnan natin kasi ang parang galaw niya is mabagal talaga pero kita mo naman, umakyat ng umakyat yung base niya. So, higher low ng higher low. Good sign para sa stock po natin na si Holcim naman. So, makita mo naman yung RSI is ascending talaga at very clear cut. Maganda po yung ating MACD direction naman dito sa stocks natin na si Holcim naman. Ayan. So, balik tayo dito sa ating PSEI. So, mukhang matagal pa ang titiisin ng ating mga blue chip holders kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin pong momentum ng buyers dito sa ating PSEI. Kita nyo naman, tinatapon lang po ng mga foreigners yung ating mga stocks sa ngayon. So, ayaw po nila at yung ating RSI, nakita mo naman, nag-stay sa below RSI 50 ilang araw na. So, may tendency na mag-retest sa around RSI 35 po yung ating index naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin ngayong araw na to. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at Facebook page. Ganun din po dito sa ating Twitter account naman. Okay, so last day of trading bukas. Mahaba po yung weekends. So, happy trading po sa inyo bukas.